Dear Tita L, di ko akalain na sa isang resort magsisimula ang isang kwentong pag-ibig at kurot sa pamilya na mababasa ninyo. Noon, ako lang si Steve na bakasyonista, walang iniisip kundi trabaho at paglalakwatsa. Hanggang sa makilala ko si Mona, front desk sa resort na aming pinuntahan na masasabi kong aking natipuhan. Dahil doon, nauwi ito sa pangungulit ko na makuha ang Facebook niya. Simula noon, ilang buwan lang ay naging kami na. Masaya kami, Tita L, at talagang nagkakasundo. Pero sa kabila nito, may isang bagay siyang inamin sa akin. May anak na raw siyang 4 na taong gulang na si Aya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Pero tinitigan ko siya, seryoso at diretso sa mata. Sabi ko lang, tinatanggap ko ang buong buhay niya kasama ang kanyang anak. Naging maayos ang pagsasama namin hanggang sa mabiyayaan din kami ng sarili naming anak. Masasabi kong masayang pamilya ang meron kami, pero hindi naging madali lalo na sa usaping pinansyal. Hindi sapat ang sweldo ko, hindi rin sapat ang kita ni Mona. Makalipas ang 3 taon, nagdesisyon si Mona na mangibang bansa. Umalis siya papuntang Taiwan at ako ang naiwang nag-aalaga sa 2 naming anak. Masaya ako, Tita L, dahil kahit hindi ko kadugo si Aya, mahal ko siyang parang sarili kong anak. 7 buwan pagkalipas ng pag-alis ni Mona, kinuha ng biyanan ko si Aya. Hindi ko alam na sa isang hapon, hindi na siya ibabalik sa bahay namin. Hindi naging madali para sa akin yung desisyon ni Mona, Tita L. Sabi niya, wala na raw siyang magagawa. Hinahanap na kasi ng tunay na ama ni Aya ang bata dahil handa na itong magsustento at para raw mabisita ang bata. Ayaw rin ni Mona na magtagpo pa kami ng ex niya. Ang sakin lang, Tita L, bakit ngayon pa? At bakit hindi niya sa akin sinabi na ganito ang plano niya? Asan ang respeto sa akin bilang partner niya? Masakit, Tita L. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pagtatalo namin. Pero isa lang ang hinihiling ko. Sana, wag akong pagbawalang makita si Aya. Hindi ko man siya kadugo, pero siya ay anak ko. Lubos na gumagalang, Steve. Ay, nako Steve. Hindi ko ma-imagine kung ako yung nasa posisyon mo. Meron kasi talagang mga lalaki na kahit hindi nila sariling dugo, no? Sariling laman yung bata, napamahal na talaga eh. 'Di ba? Yung bigla kayo naging instant family and then nagkaroon kayo ng child of your own. So hindi naman kita masisi na your love grew, 'di ba? For Aya na anak ni Mona sa ibang lalaki. Pero siguro isipin na lang natin na minsan ang pagpaparaya, no, sa isang bata na tinrato mo bilang sarili mo na ring anak, masakit man, maaaring paraan din para makilala naman niya yung kanyang tunay na ama. Huwag din nating ialis yon sa tatay ni Aya. Ikaw na rin kasi rin nagsabi, no, na kaya nga naging ganyan yung setup nyo ni Mona, ng ibang bansa siya, nagpunta siya ng Taiwan, is because hindi kaya financially. So, siguro, sa part ni Mona, ang iniisip na lang niya is, paano ba gaganda ang future ng anak niya na si Aya? Alam mo, ang sakit, no, pero hindi talaga lahat ng bagay, lalo na kapag pinansyal, ang challenge, hindi siya napupunuan ng love o pag-ibig lang.
Lalo na bata or future nung bata yung pinag-uusapan natin. I guess hindi masabi sa'yo ni Mona kasi alam niya na ganyan yung magiging reaction mo talaga. Siguro tansyado ka na niya sa ilang taon din na magkasama kayo. Sa part na sana hindi ka pigilan na bisitahin or makita man lang si Aya. Siguro, pwede namang i-arrange yun. Hindi ba? Pero, ang tanong is, handa ka ba na makaharap din ang tunay na ama ni Aya? Baka mamaya may mangyari sa inyong dalawang pisikalan o hindi maganda. Maganda nga sana kung walang violence involved. Di, pareho kayo maging tatay ni Aya. Hindi ba? Ang ganda kaya nun. Di ba? Kasi hindi mo rin naman maiaalis na kung 4 years old si Aya nung naging kayo ni Mona, she's probably, sabihin na natin, 7, 8 years old ngayon. O di, ikaw na nga talaga yung tumayong tatay. Sa kanya, o sa iyo, siya natuto sa kanyang formative years. And I know how it feels. Kaya ka nga siguro nagkakaganyan eh. Hindi ka pa man nagiging tunay na tatay sa anak nyo ni Mona, sa kanya mo unang naramdaman ang pagiging ama. 'Di ba? So kung maayos, hindi ba pwedeng kayong dalawa magpalaki sa bata? For the sake of Aya, kung parehas nyo namang mahal, kung genuinely parehas kayong may concern sa bata, hindi ba po pwede yun? Di ba mas maganda kung hindi nga lang isa, hindi nga lang nanay, kundi dalawang tumatayong tatay pa sa bata? So sana maayos yung problem. And sana, masakit man, palipasin muna natin yung tampo. Kapag ready ka na, mag-usap kayo ni Mona. Kung paano ba yung magandang setup. Kasi nga, ayaw mo rin namang mawala sa'yo kahit na once a week, 'di ba? Ang tinuturing mo na ring anak na si Aya. Okay? Minsan kasi, 'di ba, when you let go, ang hirap nung first few steps nun eh. Ang hirap. Parang magkakaroon ka ng relapse. Kasi nga, mahirap talagang i-let go ang isang tao na mahal mo, na naging parte ng buhay mo. Whether yan, jowa, o sa storya mo nga, isang bata na itinuring mo na rin ng sarili mo. Okay? So, Steve, sana kahit paano nagkaroon ng kahit konti lang na liwanag, no? Yung naibahagi namin sa'yo.